Kasi isang taong mahirap, madaling makontrol. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit maraming Pilipino ang mahirap, kung bakit maraming Pilipino ang hindi makausad-usad sa buhay, it's because kung paano tayo na-form as individual sa kultura natin and sa society natin. Yes. Actually, that's a very interesting topic. The difference between doon sa mga Chinese and mga Filipinos. Totally opposite yun sa Filipino. Kaya no wonder bakit karamihan ng Chinese successful. It's not because dahil sa singkit sila. Oo. Yun ang pinaka nakita kong malaking factor bakit ang isang tao magiging successful or hindi. How can a Filipino family be like a Chinese family? Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So, nandito na naman ulit tayo sa panibagong episode ng RDR Talks at napaka-special ulit ng bisita natin. All the way from Bicol, isa sa mga hinahangaan ko at isa sa mga taong tumulong din sa akin kung nasaan ako ngayon. Walang iba, palakpakan po natin guys. Boss Joseph Lim, magandang gabi. Salamat sa pag-imbita mo dito kasi nanonood lang ako ng mga videos mo na nagba-viral. Buti na lang, nandito na ako. Marami sa mga viewers ko, hinahanap ka nila. Bakit daw? Hindi ko alam eh. Fortunately, matagal ko nang kakilala o naging kaibigan ito si Joseph Lim. Isa siya sa mga nagme-mentor din sa akin before. Kwento mo naman sa akin, Boss Joseph, yung buhay ng pagiging networker. Ako nag-enjoy lang ako sa networking. Una, nung na-invite ako, ang gustong-gusto ko lang sa networking yung jokes. Yun lang yung gusto kong pakinggan. Doon lang ako nagsimula. Hanggang nakita ko na yung environment, nasabi ko puro positive, maganda pinag-usapan, pangarap. Nung nakapunta na ako ng Metro Manila because of networking, doon na ako talagang na-inlove sa industriya. I'm very competitive na tao. That time, yung mga kaibigan ko, ako yung may pinakamalaking kinikita, pero hindi ako yung pinakamayaman. Kaya that time, feeling ko, magaling na ako. Nung napunta ako ng Metro Manila at naka-attend ako ng seminar ng networking at may na-meet ako na 24 years old, naka-Porsche, naka-Pajero, at he's earning 400,000 per month, doon ako binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sabi ko, hindi ako maniniwalang magaling lang sila. Hindi ako maniniwalang maswerte sila. Kumbaga, ang point ko, antayin nyo ako kasi darating ang time makikilala ako sa industriya ng network. Mostly kasi nang binibenta sa MLM is yung backstory, di ba? Na galing dating tricycle driver, dating security guard, dating sales lady, yung mga ganyan. Ikaw, hindi ka dumaan sa ganong path? Hindi naman ng sobrang kilala. Oo. Are you half Chinese? Half. Ang mga magulang mo, negosyante rin? Mama ko may handicraft, father ko may auto supply at mga jeep. Okay. Kaya maaga pa lang ang upbringing sa'yo, business talaga? Parang ganun na rin nangyari kasi pinagbabantay ako ng tindahan pag Sabado. Pag Linggo naman, tindahan ni Mama. Kaya exposed na ako. Elementary kami, namumulot ako ng bote, plastic. Pinupulot kasi pinapakilo namin. Na-impluwensya ko yung mga kapitbahay namin. Nung pauwi kami one time, may dala kami tigi-isang sako ng mga plastic. Nakita sila nung magulang nila, galit na galit sa kanila. Kasi bakit daw ginagawa nila yun? Ano na lang daw sasabihin ng mga friends nila? Pinalo yung mga kapitbahay ko. Tuwan-tuwa ako kasing lahat ng sako naiwan sa akin. Ako kinikwento ko sa papa ko. Kasi ko papa si pinagalitan ng magulang nila ganyan. Pati papa ko tawa ng tawa. Ngayon ko na-realize na yun ang pagkakaiba ng upbringing ng Filipino at ng Chinese. Actually, that's a very interesting topic. The difference between doon sa mga Chinese and mga Filipinos about the mindset. Yun nga yung na-observe ko eh. For several years, ang dami kong kaibigan na Chinese. And pare-pareha sila. Yung bata pa lang, halimbawa may hardware. Yun na yung pagbabantayin ng tindahan, pagsusukliin, pagbibigayin ng pako, pagbibigayin ng mga materyales sa hardware hanggang sa pagtanda nila. Ang tradisyon ng mga Chinese talaga, ituro sa mga anak nila yung negosyo. Totally opposite yun sa Filipino. Kasi sa Pilipino, sa industry natin, di ba minsan sa networking, may mamimit kang mga bata. Apply, magpapaalam muna ako, titigil na muna ako sa networking. Kasi sabi ng mama ko, mag-concentrate muna ako sa pag-aaral. After kong graduate, saka na lang daw ako mag-networking. Totally opposite. Kasi ang Chinese, hanggang kayang ma-expose as early as they can, ini-expose. Yes. Yung Pilipino naman, dini-deprive. Kasi daw, nakaka-istorbo sa pag-aaral. Kaya no wonder bakit karamihan ng Chinese successful. It's not because dahil sa singkit sila. It's simply because of the mindset eh. Yun ang pinaka nakita kong malaking factor bakit ang isang tao magiging successful. Isa sa pinakamahirap yung mental toughness eh. Naging networker ako. And sa pagiging networker ko, malalim talaga yung dahilan ko kung bakit ko siya ginagawa. Siyempre, wala akong choice eh. Kailangan kong humataw, kailangan kong magtrabaho. But in your case, kahit papaano may pera kayo, may kaya kayo, paano ka nakatagal sa industriya ng networking? 19 years. Ng
19 years na alam mong may kaya naman kayo. Well off naman kayo. Competitive ako. Kumbaga gusto ko pag pinapasok ko yung isang bagay, talagang mag-e-excel ako. Yun naman siguro ang napanghawakan ko. Bakit tumagal ako sa industry ng networking, tapos bakit hindi ako nagtatayo? Kasi may gusto akong i-prove bilang distributor, hindi bilang owner. Yun yung pinaka-point ko na yung ugali ko na being competitive. Kaya malayo yung narating ko. So, ibig sabihin, hindi lahat ng networker may backstory silang sobrang hirap ng pinagdaanan nila. Kumbaga, yung critical thinking mo, maaga mong pinagana. Kasi yung iba talaga, usually, ako, na-experience ko yun from Bayugan to Davao. Dumating sa point na birthday ko pa yon. Wala na akong pera. Kulang na sa gasolina yung sasakyan ko. Dumating sa point na kailangan namin mag-stop over. Kailangan namin magpaabot kinabukasan para may magpadala sa akin ng Palawan. Para magkaroon kami ng gasolina, makabiyahe ako papuntang Davao. Tapos makapagbayad kami sa venue. Ibig sabihin, ang isang Joseph Lim, umabot ka sa ganyang state na an icon in the network marketing industry na hindi mo na-experience yung mga ganun. Hindi ko siya naranasan. Grabe. Oo, nakakabilib lang. Paglalabas kami dati pag magiinuman, wala pa ako sa networking nito. Ambaga na. Magbigay. Kapag hindi ka nagbigay ambag, huwag kang sumama. Oo. Kasi ang mahirap sa iba, sasama. Right. Pagdating na nakainom na, nakakain na, biglang wala palang pera. Oo. Kaya ang rason ko, bigay ka na. Tapos ako na magko-compute, pati pulutan. Hati-hati na, okay, ito nakasegregate. Kasi delikado kung yung kainuman mo, malakas mamulutan eh. Nakasegregate na pati pulutan namin. Kaya siguro that time, before pa ako maano sa networking, naano na ako sa pagko-compute palagi. Nasosolidify yung belief ko sa mga Chinese na you do the math. Ako lagi kong sinasabi, always follow the numbers. Yep. People can lie, but numbers won't. Nako-compute naman lahat eh. Pati naman future natin, dali computein. Kung araw-araw kang negative sa kita mo, magiging mahirap ka in the future. Correct. Kung araw-araw naman na malaking nasisave mong pera at napapalaki mo pa ulit yung pera mo, sigurado yayaman ka in the future. Oo, ayun yung malaking difference being a Chinese and being a Filipino. Mga Pilipino lagi nagbe-base sa emotion Totoo yan. Karamihan tao, they are making decision based on emotion. Kawawa si ganito, Right. ano na lang sasabihin na ganito, Right. baka maging pangit ako sa ano nila. Ganun sila magdesisyon eh. And they are always concerned about doon sa magiging tingin sa kanila ng Reaction ibang tao. ng ibang tao. How can a Filipino family be like a Chinese family? Dalawa lang yan eh. Ang pagkakaiba ng Filipino, pag may nakikitang mayaman, pautang, pahinging pera. Exactly. Okay. Ang dapat nyo, you should learn to ask the right question. Alright. Ang right question is what you do and how you do it. Correct. Yun lang naman kasimple. Di tinanong ko, top earner, anong ginagawa mo? 3 presentation per day. Ako napakasimple ng mathematics ko. 3 sabi niya, ginawa ko, naglilima-anim ako per day. Dinoble ko. And true enough, dumating sa time na mas malaki pa ang kinita ko sa kanya. Kumbaga, ang isang Chinese, pag sinabihan mo ng sikreto, tinatrabaho. Ginagawa. Ang isang typical na tao, sinabihan mo ng sikreto, nagdududa. Ang iba nga pagpasok lang dito, labas dito, Oo. hindi naman gagawin. Hindi naman susundin. Maraming ganun. Ibig sabihin, best success principle ni Joseph Lim is marunong siya magtanong. I really don't care kung mas malaki kinikita ko sa'yo or mas successful ako sa'yo. Pag meron akong gustong malaman sa'yo, aalamin ko yun. Okay, Magtatanong ako, Yeah. magpapaturo ako, iintindihin ko lahat ng iba't ibang pwede kong matanong sa'yo. Gagawin ko lahat ng yun. How can a typical Filipino be like a Chinese? Taasan ng standard. Okay, so number 1, ask question. Second, taasan ng standard. Kasi ang Okay. goal kasi ng Filipino, kaya sila nagiging mahirap, magtrabaho. Yep. And wala naman yung mayaman sa nagtatrabaho. Kaya nga Exactly. minsan na-o-offend pa yung iba pag sa mga Oo posting. nga. Even sa TikTok, may mga na-o-offend na minsan na nagbabash. Sabi ko, hindi nila ma-realize na sila na nga yung tinutulungan. Exactly. Na yung mga tinuturo nga natin ganito, Exactly. binabayaran natin to at gaano karaming libro binasa natin, Yes. gaano kalaking pera ginastos natin sa mga seminar at ngayon binibigay natin ng libre na lang sa ganitong platform. Tapos mababash ka pa. Exactly. Nagkataon na sa atin, since we love what we do, we still doing what we do because we love kung anong ginagawa natin. Okay, taasan ng standard. Lagi ko itong tinuturo eh. Bakit ka magbabayad on time kung pwede ka naman magbayad ng advance? Right. Kasi mas malaki ang nasisave mo. Pareho lang naman ang effort na maaga ka lang nagsipag. Yes. Kaya ka nakakapagbayad ng advance. Yes. Pero yung stress mo, ang laki nang nawala. Imagine mo, 1 week na lang, may bayarin ka. Yep. Yung stress sa utak mo, alam, mag-1 week na may babayaran na ako. Yung stress kasi hindi nila nako-compute kasi yun eh. Kaya akala nila, pag nagbabayad ka ng on time or nagbabayad ka ng delay, panalo ka. Hindi nila na-compute yung stress mo sa araw-araw na iniisip. Correct. Kaya ako normally, kung kaya kong bayaran niyan 1 year, 2 2 years. binabayaran ko kasi kung magbabayad ka,
example, kuryente na lang. Kung pupunta ka palagi sa kuryente, kung hindi pa using online, yung biyahe mo, yung oras mo, ang laki nang nasasayang. Kung yun matipid mo, tapos maigastos mo sa mas importanteng bagay na mas magpapasok sa'yo ng malaking pera, Yes. mas yayaman ka. Gusto mo ba ng sweldo ng katulong? Siyempre, sagot ayaw. Ayaw. Bakit mo ginagawa trabaho ng katulong? Bakit ka naglalaba? Bakit ka namamalengke? Exactly. Bakit ka nagluluto? Exactly. Kung mag-hire ka ng katulong, so sweldo mo lang ng 5,000, 8,000 isang Tama. buwan, akala nila nakakatipid sila pag wala silang katulong. Exactly. Kasi wala kang gastos eh. Yes. Oo. Pero ilan ang nakakonsume na oras ng isang katulong para magluto, maglaba, magplansya, so on? You're Yes. spending 5 hours per day. Yes. 5 hours. Kung yung 5 hours na yun, maghanap ka ng ibang pagkakitaan Maghanap ka ng opportunity. na mas malaki ang pwede mong kitain kaysa Exactly. sa sweldo sa katulong. Yep. Di mas yayaman ka pa, may katulong ka pa, relax pa buhay mo. Pag trip mo, wala naman masama. Oo. Every Sunday, kung trip mo magluto, okay pa rin. Mm. Pero wag to the point na yung mga ibang opportunity, hindi mo tuloy nagagrab kasi nga, busy-busy ka lalaba, busy-busy ka kaluluto, kalilinis, mas malaki po ang nawawala sa inyo kung alam nyo lang. It's more about being efficient and maximizing your time. Kasi time is something that money cannot buy. Actually, dati hindi ko rin siya maintindihan bakit mag-aeroplano ka. Kasi dati nag-ordinary bus ako from Bicol to Manila eh. 150 pesos lang yun. Bus. Ordinary. Sabi ko, ba't ako mag-aeroplano? Pareho din naman yung itsura pagdating dito eh. Maligo ka lang, hindi na-identify kung Exactly. sino yung nag-aeroplano, sino hindi. Ang mahal-mahal. Yung pala, yung mga nag-aeroplano, oras na kasi ang Oras. importante. Tama. Kaya Diba? yun ang isang naging edge ko sa industry siguro ng networking. I make a decision based on numbers, not based on ego or not based on bakit may gagawin, ikaw yung ganito, ikaw yung ganito. Right. Wala akong ganun eh. Ang goal ko, yumaman. Ang Oo. goal ko, maging successful. Ang success para siyang hiking. Pag mag-hiking ka, hindi ka naman magdadala ng rep eh. Hindi ka naman magdadala ng sobrang dami. Ang dadali mo, yung kailangan mo lang sa hike na yon. Yes. I really don't care kung ano yung nakasanayan kong principles, kung anong paniniwala ko. If hindi siya makakatulong sa success na kailangan kong journey na pupuntahan, Right. babaguhin ko lahat ng sarili ko. I'm not good in public speaking. I really hate public speaking. Nung nag-aaral ako sa school, I don't read books. Nangungopi lang ako lagi sa classmate ko kaya ako Oo. nakapasa. Nung nag-networking ako, binago ko lahat. Kasi kailangan daw sa networking magaling mag-talk. Kailangan daw nagbabasa Tinaasan ng mo yung libro. standard mo. Kailangan daw ng ganito. Ang una kong ruling, yes muna bago mag-iisip kung paano ko gagawin. Kasi dati, i-invite ako ng upline ko, Joseph, may training bukas. Mas gusto ko, kasama ka dito. Magbabiyahe pa ako ng 12 hours. Ang unang sagot ko, yes. After nun, discarding pamasahe. Yung chance passenger. Ever since ganun ako, Joseph, pagbaba namin ng Bicol, gusto namin 200 attendees. Yes, sir. Pagbaba nila, 250, 300. Under promise, over delivered. Iyon ang pinakamoto ko hanggang ngayon. Ask question, taasan ng standard, and then probably number 3. Huwag kang tumigil hanggang hindi mo nakukuha. Uy, ang ganda nun ah. Kasi ibibigay naman sa atin lahat. Di ba clear? Ibibigay sa'yo lahat? Ibibigay sa atin lahat ng gusto natin. Hindi, bakit maraming masipag, maraming matyaga? Tumigil sila eh. Kasi ang currency ng Earth is energy. And Right. the problem with us, we are just a player sa game life. Yes. Etong Earth, ang tawag dito is life, ang title ng game. Yes. And we are the player. Yep. And how can you win the game if you don't even understand kung sino ka? Exactly. Hindi pinag-aralan na may 5 languages of love. Hindi pinag-aralan na ang 4 chemical hormones na nagpapasaya ng tao. May endorphins, oxytocin, dopamine, serotonin. Napaka-importante nito kasi pag naintindihan mo to, tataas ang retention rate mo. Ako, 19 years na ako sa industriya ng networking, pero pag kinausap mo ko tungkol sa Excited networking, ka pa rin. akala mo, kadyo-join ko lang. Oo. Ibig sabihin, I do understand the formula. I do understand the trigger point ng tao. Kaya kung yun ang iintindihin natin dito sa mundo natin, you will be successful kasi ang formula ng lahat pare-pareho. Kahit anong industriya ka pa. Pinakamaraming oras na ginagawa ang isang bagay, silang pinakamagiging magaling doon. Whether it's positive, whether it's negative. Exactly. Kaya maraming tao na, yes, maybe nagsisipag sila, kaya lang, may thought form pa, hindi natin nako-compute. Pwedeng nagsisipag ka, pero nasa utak mo, hindi naman to sasali na naman. Katulad Exactly. na naman to ng ganito. Yep. Thought form yun, hindi na kasi nako-compute yun. Right. Iba pa yung, oo, may nagsasabi kang gusto mong yumaman. Yes. Yung inner voice mo, ano ba sinasabi? Parang napipilitan lang. Pwede bang sinasabi niya rin, Oo. gusto mo talagang yumaman Oo. or ang ina-attract mo, hindi. Oo. Pangatlo, kung gusto mong yumaman tapos hindi ka marunong magbayad ng utang mo, hindi Right. ka marunong tumupad ng maayos sa mga kausap mo, anong ina-attract mo? Yes. You're already giving a message sa mundong to, kaya hindi ka nagbabayad kasi walang perang darating sa'yo. Yes. Then babalik na tayo dun sa verse sa Bible, ask and you shall Receive. receive. Oo. Then, okay, message na sinabi mo, hindi ako magbabayad kasi walang pera. Okay, yung lahat ng parating na pera, itigil yan. Itigil yung mga blessing na parating sa taong yan kasi ayaw niya. Kung aalalahanin nyo, kung ano man buhay nyo ngayon, hiniling nyo yan way back before. Whether it's positive, whether it's negative. Kung ano yung sitwasyon ng buhay nila ngayon, sila ang may kasalanan yan. Tayo may kagawan lahat. Kasi, sino ba nagdesisyon? Sino
bang araw-araw kasama katawan mo? Sino bang gumagalaw? Ikaw. Right. Kaya yun ang nakita ko na ang success madaling-madali. Madali lang ang success. Sobra siyang dali. Maggulo lang tayo. Hindi lang natin alam kung ano yung gusto natin. Ang lupit nun. Kung goal mo yumaman, pumunta ka sa lugar na pinupunta ng mayayaman, kausapin mo yung mga mayayaman, learn to swim with the sharks. Sa school, sino bang matalino? Nag-aaral bago mag-aaral? Nag-aaral after mag-aaral. Bago pumasok sa school, nag-review na. Nung nasa school, nag-aaral pa. Yes. Pagkatapos sa school, yayain mong lumabas, ayaw kasi mag-aaral. Anong sabi sa bilyar? Dapat natutulog ka sa bilyaran. It is just a metaphor na ibig sabihin, inuumaga ka kalalaro. Again, time na naman yun at marami kang ginagawa. Efren Bata din, di ba ang galing magbilyar? Regine Velasquez. Di ba ang sabi, 5 a.m., dililublob na siya sa drum ng papa niya para kumanta. Ang nakikita ng iba, yung kanta. Kumakanta ng alas 5. Ako nakikita ko yung preparation. Right. Habang karamihan ng tao natutulog pa ng mahimbing, si Regine Velasquez, tinatrabaho na yung pangarap niya. Exactly. Michael Jordan, he is the first na darating sa practice and he will be the last. Oo. Kobe Bryant, mas minor din pa kasi 4 a.m. siya tapos wala siyang lifestyle. Yes. Nung tinanong si Kobe, bakit ni isang party wala siyang pinuntahan? Sagot ni Kobe, because friends will come and go, but my jersey will hang there forever. Grabe. And Kobe is the only player in the NBA na dalawang jersey ang nahang niya. Technically, talo niya si Jordan kasi Jordan isa lang siya. Isa lang. Dalawa. May kapalit ang success. Ang problema sa atin, we want to change our lives but we don't want to change. Can you please elaborate yung connectivity ng mindsetting and of course yung massive action plan na talagang Akala nila kaya ako naging successful kasi ganito na ako well-versed, Right. may kotse ako. No, it's totally wrong. Kasi ang nauna sa akin, commitment. Wala din akong kaalam-alam. Yes. Natuto na lang ako along the way. Yes. Basta ang pinakaalam ko lang na formula ko dati, lahat ng magagaling na alam ko, Yes. kinakausap ko sila lahat isa-isa. Tapos kokopyahin ko lahat ng ginagawa nila. Okay lang Yun ang makopya. pinakasimpleng formula ko. Sa buhay, ganun din yata, no? Ganun naman talaga sa lahat eh. Papahirapan mo pa sarili mo. Sabi nila, the slowest form of learning is personal experience. Yes. And the fastest way for us to learn is matuto na tayo sa iba. That is the reason bakit hindi ako nag-work. That is the reason bakit hindi ako ginaganaan mag-aral. Kasi milyon ng Pilipinong nagtatrabaho na walang nangyari sa buhay nila. Hindi pa ba enough yun? Nakitang-kita nating lahat. Nakikita natin, bakit pa natin gagayahin? Ibig sabihin, hindi totoo yung sinasabi ng maraming Pilipino na kaya maraming mahirap na Pilipino, it's because of lack of opportunity. No, it's not true. Why? First of all, bakit tayo i-colonize ng iba't ibang countries? If we are a poor country, we are not a poor country. Napakadaming opportunity dito kung ma-open up. Napakarami natin natural resources, napakaganda ng climate natin compared sa ibang country. But always remember this, na-control tayo. Saan ba galing ang school education system natin? Sino ba ang nagbigay? Yes. Ang daming nag-control na pinaniwala tayo na mahihina tayo, na hindi tayo magaling. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa natin yung ganun na kultura. Yes. Nilagyan pa tayo ng sangkaterbang okasyon Yes. para libangin tayo, para mabisi ka, kaiisip magbo-birthday na si ganito, may handa si ganito. Imbis tinatrabaho mo yung success ng buhay mo, na busy ka, kakahanda sa walang katapusan na okasyon Yes. na sinadyang inimbento nila para pagasosin ng pera ang tao, para Right. hindi nakakaipon ng tao. Right. Kasi isang taong mahirap, madaling makontrol. Isa sa pinakamalaking factor kung bakit maraming Pilipino ang mahirap, kung bakit maraming Pilipino ang hindi makausad-usad sa buhay, it's because kung paano tayo na-form as individual sa kultura natin and sa society natin. Yes. At lalo pa, ang pinaka-crucial kasi yung first 1 to 7 years old. That is the fastest way for us to learn. Right. Kung meron po sa inyo na may mga anak po na 1 to 7 years old, huwag niyo pong pabayaan kasi yan ang pinakamalaking magbumold kung yayaman yun or hindi. May isang ang quote eh. Yes. Isama mo sa akin ng isang tao ng 1 to 7 years old. Alam ko na magiging future niya. Tingnan mo dati ang turo sa atin. Huwag ka nang lumabas ng bahay, manood ka na lang ng TV. Yes. Wala kang ka-choice. Inapoprogram ka ng TV masyado. Kung Oo. sino ang bida, Bida, sino ang ganito. kontra Tapos kung bida. ano yung bibilin mo, ano Yes. yung hindi. Buti na nga lang ngayon kasi nag-backfire eh. Kasi iba ang purpose ng WW Web. Para sa elitista lang siya eh. Oo. Hanggang nailabas sa atin. Ngayon, nag-backfire sa kanila kasi wala nang tinatawag na gatekeeper ang information ngayon. Hindi mananalo si Duterte kung hindi dahil sa social media. The same thing with Marcos. BBM din. Yes. Kasi kita mo naman yung support ng showbiz industry kay Lenny. Kasi sino ba ang tama? Ang tama lagi, TV, religious sector, school. Yes. Sinong sumuporta lahat kay Lenny? Correct. Pero bakit nanalo si BBM? Kasi may social media na eh. Bakit gusto kong BBM? Nabigyan na yung dilawan at tingklawan ng ilang taon. Yes. Matry lang. Hindi ko rin naman sure kung maganda kalalabasan. Malay ko ba? Hindi ko naman Right. kilala yung tao. Right. Malay ko anong gagawin niya. Pero gusto ko lang na maiba. And ganun din ang formula ko sa life. If I want to change my life, I need to change everything na ginagawa ko. Imagine nyo guys lahat tayo is may oportunidad at may tsansang umasenso. Nagdidepende lang yan kung ano yung iniisip natin at kung
kung ano yung gagawin natin doon sa iniisip natin. If you really want to change your life, talagang kailangan mong baguhin ang buhay mo. We just need to change the perspective ng buhay. Kasi pag sa nagji-gym, kailangan masaktan para tumubo at lumaki. Yes. Bakit hindi ganun sa life? Bakit hindi tayo natutuwa pag nasasaktan tayo? Dapat ka matuwa pag nasasaktan? Doon ka tumitibay. Okay. Kung malungkot ka at umiyak ka, dyan ka mas makaka-appreciate ng happiness. Di ba sabi nila yung pinakamasarap daw na tumawa, sila yung pinakagrabing pinagdaanan sa buhay. Lahat ng taong pinaka-successful, may mga dinaanan din naman silang pains. Yes. Pero hindi nila masyadong pinukusan yun for them na dun na lang magstay. Ginawa nila yung stepping stone for them na mas maging matibay, mas magkaroon ng maturity sa pagdidesisyon, at yun na nagpropel sa kanila na marating nila kung nasaan man sila ngayon. Kung malalagpasan mo yan, you will become a different person after that. Tandaan mo, dumilim muna ang mundo ng cocoon, pero after nun naging butterfly siya. Sa X-Men, kailangan mamatay ni Jean Grey para mabuhay si Phoenix. Kung ano man pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, okay lang yan. Kasi isa lang sure ko, kahit gaano kahaba ang bagyo, titigil yan. Darating ang araw, pagtatawanan mo rin lang naman yan. Kung pagtatawanan mo rin lang naman pala, edi pagtawanan mo na lang ngayon. You could always smile kahit anong sitwasyon mo sa life. Yes. Mag-decision tayo based on logical, hindi based on emotion. Focus kayo kung saan mas pwedeng gumanda buhay nyo. By simply shifting your perspective, pwede palang maging masaya araw-araw. At pwede palang maging napakaganda ng buhay natin. Even hindi pa naman natin nakukuha yung mga bagay na gusto natin. Dati naalala ko pag nag-seminar kami, 40 yung binayaran kong burger, tas attendees 20. Masaya ako kasi may pulutan kami. Yung patty, iinitin, yun yung pulutan. Kinabukasan yung tinapay, lagyan ng itlog, almusal na. Kaya masaya lang kahit anong nangyayari. Dito sa Pasay Jollibee, naliligo kami dyan sa second floor. Inati lang namin yung litrong coke, dun kami naliligo. Naranasan ko yun. Natutulog. McDo, Shell, dito sa podium, dati yung mga upuan dyan sa labas, natutulog kami. Pero never kaming nagdrama na bakit ito nangyayari sa atin? Grabe naman, ganito. Hindi, ang iniisip ko lang parang naglalaro. Kumbaga, learning how to appreciate things. Even maliit na bagay o malaking bagay yung dumarating sa buhay mo, learn how to appreciate it. At even diba? kahit mali, matuto ka pa rin mag-appreciate. Kahit mali. Kasi dun ka matututo. Papasok dyan yung tinatawag natin na the law of polarity. That there's this bad and there's this good. There is this Umaga-gabi. negative. There is this positive, umaga, gabi. So, hindi mo talaga ma-appreciate yung success kung hindi mo na-experience yung failure. Hindi mo ma-appreciate yung mga maayos na tao. Yung mga ma-appreciate na tao kung hindi ka naloko dati. That's part of life. At ganun tayo create. Yun yung default system natin. May polarity talaga. If you are in a very dark position right now, na talagang sobrang hirap ng pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, napaka-challenging, lagi lang nating tatandaan, tama yung sinabi ni Idol Joseph, hindi laging gabi. Darating din ang umaga. Huwag kayo in denial. Acceptance. Learn from it and move forward. Kaya nga, di ba, bakit kailangan ng coach sa basketball? Kasi kahit magaling kang player, meron kang hindi nakikita. Si coach kasi nakikita niya. Kaya iba ang perspective ng coach, ibang perspective ng player. Kaya babalik ka dun sa sinabi ko na we are just in the game called life. Right. And we are just a player. And if you really want to understand the earth, lumabas Right. ka ng konti and maging coach ka na tinitingnan mo lang lahat ng nangyayari sa iba't ibang tao. So, napaka-importante pala sa buhay yung observation. Sobra. Doon malalaglag lahat ng ideas. Tapos after nun, execute mo. Kasi hindi lang ikaw ang binibigyan ng idea Idea yan. na yon. May mga ibang tao na binibigyan din ng idea yan. Kaya minsan magugulat ka after a month, naisip ko yan mismo. Pero iba gumawa. Yes. Kasi nga, hindi naman tayo lang nag-iisang binibigyan niya ng message. Marami. Ngayon, kung sino mag-execute, siya yung pinaka-jackpot. Alam mo yung pangalawa, Idol Joseph, yung tao. Magpapadala sa'yo ng tao na it's either may hatid sa'yo na idea or it's either may hatid sa'yo na oportunidad. Ang hindi maintindihan ng iba, yung negative na nangyari. Kasi what if ang gusto makarating dito? Eto ikaw, ang direction mo papunta dito. Ibig sabihin, mali yung direction mo. Bibigyan ka ngayon ng sitwasyon. Para bumalik ka doon. Pag may nakita kang mataba na biglang pumayat, na ang tagal nang gustong pumayat, tapos biglang pumayat, sigurado ko, tinaningan ng doktor yan. Right. Kadalasan, nagbabago tayo kung kailan malala. Bakit kailangan no pang abutin yun kung pwede ngayon? Ngayon na. Una pa lang, nagbibigyan naman kasi ng signs na kung palala ka na o mali na ginagawa mo. Ang Diyos nagpapadala lagi ng blessing at nagpapadala rin ng precaution. Oo, masyado lang tayong insensitive or masyado lang tayong matigas ang ulo natin. Ano yung mabibigay mong message sa mga taong nagpupursige at nagsusumikap sa buhay? Sana magbago na tayo ng pananaw. Magaling Pilipino. Huwag na natin isipin na mahina tayo, galing tayo sa third world. Hindi yan totoo. We are very great na sa pagiging OFW na lang pinag-aagawan ng Pilipino. Yes. Kasi magaling. Napatunayan natin sa lahat ng industry, Miss Universe, Paingmin na Pomoseno sa bowling. Hanggang ngayon, wala pa nagbe-break ng records Manny niya. Pacquiao. Manny Pacquiao.
Pacquiao, siya lang ang 8 division. Yes, diba? Efren Bata. Efren Bata din. Kung meron Michael Jordan ng basketball, meron naman, hindi lang napupondohan kasi. Pero kung ano, sobrang galing din talaga ni Efren Bata. Ang daming talented na Pilipino. At alam ko pati ikaw, magaling ka. Kaya nga nanonood dito because you believe na may mararating ka sa mundong to. Panoorin mo lahat ng video ni RDR. Meron din po akong YouTube, Joseph Lim, TikTok, Awakener J-Lip. Ang fanpage ko, Joseph Lim din po. Kung gusto niyo rin po ako mas mapakinggan, meron din po ako mga videos na ginagawa. Maniwala lang kayo sa sarili niyo. Sigurado ako may mararating kayo sa buhay niyo. It will always start from believing in yourself. Huwag ka magkukwit kasi i-challenge kayo. Sabi nga nila, may dalawang wolf na nag-aaway sa utak natin. Si Rich Wolf at Poor Wolf. Sinong mananalo? Yung lagi niyong pinapakain. At paano niyo siya laging papakainin? Yung lagi mong iniisip, lagi mong ginagawa, lagi mong pinapakinggan. Kung sino yung bubusugin niyo, yun ang mananalo at yun ang magiging ikaw. Alright, grabe. Sobrang salamat, Boss Jaylin. Sa lahat ng nagsusumikap, nagsisipag, nagpupursige sa buhay, dire-diretso lang. Kahit anong pagsubok, anong hardships, anong mga challenges ang dumating sa buhay nyo, dire-diretso lang. Lalong-lalo na sa mga kasamahan natin na mga negosyante, naghahanap buhay, tuloy nyo lang yan. Kailangan mo lang talagang trabahuhin, pagtiisan, pagtsagaan yan. Kasi it's all part of the business. Sa mga nagsimula na at tinatrabaho na nila, kung nalulungkot ka ngayon, alalahanin mo lang kung saan ka dati. Isa lang masisigurado ko. Right. Mas malayo ka na sa bago ka nagsimula noon. Kaya bakit ka titigil kung malayo na narating mo? Kaya ituloy-tuloy mo yan para pagdating ng oras, gusto namin marinig namin yung mga kwento nyo, paano kayo naging successful at paano nakatulong si RDR sa success nyo, sa buhay nyo. Alright, so request lang ako guys, please like, follow, subscribe, and also click the notification bell ng RDR channel, YouTube, Facebook, and TikTok. And of course, request lang ako guys, sa lahat ng follower ko, bihira ako magrekomenda ng ganito katindi ha. Lahat ng channel ni Boss J-Lim natin, please do follow, like, subscribe, and share nyo rin yung mga contents and yung mga videos nila. Maraming salamat mga boss. Thank you po. And see you on our next episode. Thank you.